So, hello mga kapitbahay. Gusto ko lang i-flex sa inyo yung bago nating Chicoters. Release natin siya kailan lang sa Ayala. Sa Ayala. Muntinlupa. Ayan o. Ito. Kulay red. Oh, ganda niya. Oh. 2025 model GLS ng Expander. Ayan o. Ganda ng kulay o. Diba? Dala pa talaga white ko kunin ko eh. Kaso ito mas pogi ito. So red din yung isa, Yun, oh. Kasi nga, ito kukunin na to. So mawawala na kami ng sasakyan. Ang isip ko, yun na lang yung matitira. Kaya ang ginawa ko, naglabas lang akong bago. Diba? Nice, oh. Ganda. Pakita ko lang sa loob. Yun, ito yung loob niya. So nilagyan na natin siyang deep dish. Ayan, madami na. Yung screen niya, ayan, mas okay, oh. Ganda na screen nito, oh. Mas malaki siya. Tapos parang mas maluwag siya dun sa dati kong Expander. So parang same lang din naman dito sa loob. Kaya lang yun nga, dahil nga mas ano siya, mas bago siya, mas upgraded siya. Ganda. Grab din sa kabila. Oop. Ayan o, ang luwag o. So lagyan natin deep dish. Kaya medyo parang madumi. Tapos dito, tingnan, sa tingin ko parang mas maluwag na ito. Saka parang mas mataas siya, ewan ko. Maliit lang siguro difference, pero alam ko parang mas mataas siya. Hindi ko pa siya kay Expex eh. Yan, ganda niya. 2025 model, no? Iba na yung likuran niya. Ganda. Diba? So pang ilang unit na natin to. Medyo ilan na rin yung unit natin. So hindi na ako active mag-grab ngayon. Naalala ko pa dati nung nagsisimula ako sa grab, nakiki-boundary lang ako. Boundary. Simula ako sa tita ko hanggang lipat ako sa parang kumpanya na mga nag-grab. So pwedeng iba-ibang sasakyan sa araw-araw. And then dumating sa time na nakakilala ako ng isang lawyer, no? Si Attorney Acosta, na may ganito rin klaseng business. Then inoperan ko siya ng boundary hulog. Pumayag siya. Oh, shout out kay Attorney Acosta, no? Napakabait niyan, sobrang bait, grabe. Sobrang bait na operator, wala akong masabi. And then ayun, hindi naman kami nagka-problema ni Attorney. Maayos naman din kasi ako mag-boundary talaga. At nakakahiya naman kasing na gumawa ng kalokohan, lalo na pag ang operator mo talaga mabait. Mabait ng operator ko, no? Last time makita nyo naman ganda lang pula, oh. Last time makita nyo na pinabless natin yung isa natin. Yan, yung kulay pula, yung isa. Kasabay ng ibang mga unit na halos bago din. Mirage, kaya Vios, no? Adventure. Nakakatuwa, no? Kasi nga, imagine from dun sa nagsimula ako dito sa ganitong klase ng trabaho, naging negosyo. Ngayon business na siya eh. Naging negosyo ko na siya. Then marami tayong nakilala, magkaroon tayo ng connection dito, sa loob, sa labas. So nakakatuwa lang dahil kung paanong naging maayos, naging magaan yung buhay namin ng pamilya dahil dun sa mga time na wala kami. Yung mga time na wala kami, talagang bumabiyahe ko nun 20 hours a day, talagang bugbog, no? May mga times na sa sobrang dami kong bayarin ng mga time na yun, umabot sa 2 hours, 3 hours a day lang ang tulog ko. Ang liguan, no? Experience ko talaga yun. Kalsada lang natutulog, sa gas station. Then maghihilamos ka lang, toothbrush. Tapos wipes lang, palit ng damit. Yun, experience ko yun lahat. Pero yun nga, nakapagsimula din kami ng ibang klase ng business sa food park, no? Yung Papatoks Food Park, Papatoks Inasal. Then inopen namin siya for franchising. Madami nangyari, no? Marami kami natutunan, natuto kami magnegosyo. Na nag-start lang kami talaga dito sa Grab.
no? Dito dito binuhos ni Lord yung blessing. Dito niya ako tinuruan paano mag-hustle and grind talaga, kasi aminin ko sa inyo guys, bago ko kayo i-motivate o bago kayo i-encourage na magsipag, minsan sa buhay ko naging tamad din ako. Tamad talaga ako, sobrang tamad. Alam mo yung utak mahirap ka na tapos tamad ka pa. May ganun talaga. Yung kasi galing ako sa isang mahirap na pamilya. And then normally hindi kami ganun nagpo-pursue na mangarap ng mataas. Ewan ko hindi kasi lahat ganun pero parang mas madami yung ganun. Mas madami yung hindi na basta makaraos ka lang. Dati nga ang mindset ko lang makapagtrabaho lang sa SM. Naalala ko nga na-reject ako ng SM. Hindi overqualified, not qualified. So nag-apply ako nun sa SM Pampanga. Naalala ko nun, reject. Marami rin ako napasukan ng mga trabaho, no? Security guard ako, factory worker, construction worker, ano pa ba? Sa hotel, no? Tagalinis ng bowl, tagalinis ng kwarto. Nagtrabaho ko as telecom technician sa isang telecom company. Helper, madami, sobrang dami. Dami kong pinasukan na trabaho bago ako makarating dito sa ganitong klase ng estado sa buhay. And then ngayon, kung tatanungin niyo ako, maluwag na ngayon, mas okay na ngayon. Hindi na katulad dun dati na hikahos, hirap. Ngayon, pag may magkakasakit, may pambayad ka na may pampacheck up ka na, may pambayad ka. Alam mo yung mga time na isang tuka pa din, tapos may sarili ka ng pamilya. Ang hirap, sobrang hirap nun. Sobrang hirap nung mga na-experience namin nun. So, gusto ko lang simulan yung, medyo mahaba tong video na to. Anahan ko na kayo. medyo mahaba tong video na to, pero sigurado ako, naniniwala ako na meron kayong matututunan sa video na to. So simulan ko, nag-start ako dito sa karera ko dito sa sa Grab, dahil nakikipagkarera talaga ako sa kalsada. 10 years ago nagsimula ako dito, hindi Grab, Uber pa siya noon. Wala pa si Grab. Si Grab na parang kakadating lang ng Pilipinas nung nag-start ako. And ayun nga, nung nag-start kami dun sa Uber. Medyo mahirap, masalimot. Dahil di ako marunong sa Maynila. Ayun yung pinakamasakit. Maganda yung labanan dati. Maganda yung kitaan, maganda incentives, pero hindi madali sa akin. Kaya nga sabi ko pa noon, para dito ba ako? Mahirap. Nakarating ako ng Commonwealth noon sa may circle. Ang hirap, sobrang hirap kasi nga, imagine, ang dami sasakyan. Tapos galing akong probinsya. Hindi mo ako drive sa Manila Tapos nalilito ko sa kalsada. Pag nahati na yung daan, papunta ng Quiapo, papunta ng LRT, saka papunta ng Divisoria. Yan yung mga yan. Ay, nako, napakasakit na ulo ko talaga. Nai-stress talaga ako, yung kaba ko niya naabot hanggang anik. Pero alam niyo ba, hanggang sa natutunan ko na, naging at ease na ako, naging sisiw na lang sa akin. Dati tuwing nakakita ako ng traffic enforcer, kinakabahan ako. Dahil nung once na nahuli ko, hindi lang once, twice, thrice, sobrang dami bago ako natuto. So every time nakakadaan ako ng traffic enforcer, kahit wala akong violation, kinakabahan talaga ako. So para ako na trauma. Dumating ako sa ganung klase ng ng sitwasyon. And then hanggang ngayon, ilang taon na hindi na ako nahuhuli kasi nga kabisado ko na saan sila nakapwesto. Kabisado ko na kung saan sila nakapwesto. Pwede nila ako huli. Tapos ngayon dito lang ako sa Pampanga. Maayos ang buhay, maayos ang pamilya. Pero isang bagay na gusto ko share sa inyo, nung time na medyo nakaluwag-luwag kami sa buhay, kahit paano, hindi pa din okay. Hindi pa din okay yung buhay namin, no? Nag-aaway pa din kami, laging ganun. Nakakabili naman kami ng gusto namin. Kasi nga, hindi naman kasi hindi lang tungkol lagi sa pera. Hindi tungkol sa may finances ka. Hindi, magulo. Magiging magulo. Pero isang bagay na natutunan ko sa inyo, shortcutting ko na, Pagka pala si Jesus yung center ng relationship nyo, nagiging maayos lahat. Totoo. Nagiging maayos lahat. Ginawa akong center si Jesus ng pamilya namin. Umayos pamilya namin. Lesson yung pagtatalo sa mga walang kwentang pagtatalo. Alam mo yun?
Natutunan ko yung sarili ko kung kailan ako dapat magsalita at kailan ko dapat pigilan yung sarili ko na magsalita. Na natutunan kong piliin yung mga salita na kailangan ko lang gamitin. May mga salita na hindi naman nakakatulong dahil ang ating mga salita ay parang isang upos ng hindi upos, parang isang maliit na apoy na galing sa isang posporo na kaya sumunog ng isang kagubatan. Ganyan yung mga salita natin eh. Ganun kasi yung salita ko noon. Ba, mapang maliit, alam mo yun? Pangit yung mga wordings ko kasi nga hindi yung nakalakihan ko, no? Mura, yung pag yung mga salitang B-O-B-O, no? T-A-N-G-A, tama ba? T-A-N-G-A, tama, yung mga ganun salita. Tapos yung ibang mga mura pa, okay. Lagi ko yung nagagamit sa mga anak ko, asawa ko. So hindi maayos. And then nung once nga na talagang sabi ko sa sarili ko, gusto ko na maayos sa pamilya, gusto ko ng hindi broken family, gusto ko ng maayos na finances, gusto ko maging maayos lahat. So the only way na lagi ko naririnig tuwing pupunta ako sa church is to surrender your life to God and let Jesus be the center of everything. Center ng pamilya, center ng finances nyo. So nung ginawa kong guys na si Jesus yung center ng pamilya namin, umayos, no? So yun lang pala. Ngayon hindi na-discover eh. Ngayon natutunan o na-realize ko na tayo pala talaga, kailangan talaga habang may pamilya tayo, meron tayong negosyo, meron tayong trabaho. Kailangan pala talaga Jesus yung center. Hindi pwedeng hindi si Jesus yung center. Kasi pag hindi si Jesus yung center, kahit nakagaano pa kadaming pera laman ng bangko mo, hindi din magiging maayos. Sa una, maayos. Pero sa mga susunod, hindi na siya magiging maayos. Because si Satan, he came to steal, to destroy, and to kill. So, ang gusto ni Satan, sirang pamilya. Kaya maraming broken family. Hindi dahil ng babae lang talaga yung asawang lalaki o na lumipat sa ibang bahay. No? Tatukso sa ganito. Hindi dahil yung asawang babae is palasugan o ganito ugali. Hindi, actually, may nagplano niyan. Si Satan yun. Planado lahat para mahulog sa kasalanan si lalaki, si babae, ganito. And then, ano gusto ni Satan? Kasi nga gusto ni Satan is sirang pamilya. So, kami nung misis ko, bontik na. Kasi ako, galing din ako sa ganun, sa sirang pamilya. No? So, dahil galing ako sa sirang pamilya, ang plano ni Satan is sirang pamilya din sa akin, yung sarili kong pamilya. And then, what happened is, pasira na kami. Then, sinave kami ni Lord. Alam niyo, inayos niya. Binigyan niya ako ng maayos sa pamilya, binigyan niya ako ng masayang pamilya. Iba yung masayang pamilya na meron lang perang pamilya. Magkaiba yun. Oo, maniwala kayo sa akin, magkaiba yun. So, tinan mo, lagi kayo nag-aaway. Lagi kayo nag-aaway. Walang kwenta naman pinag-aawayan nyo. Di ba? Pero maniwala ka sa akin, pag si Jesus pala yung center ng pamilya, ay, naku, napakasarap. Sobrang sarap. May mga problema pa kami ngayon? Yes, meron pa din. May mga pinagtatalunan pa din kami? Yes, meron pa din. Pero hindi katulad dati na alam mo yung separation o paghihiwalay o yung bahala ka na dyan sa buhay mo. Option, yung ganun. Ngayon, wala nang option. Ngayon, pagka, kunyari, pinatopak yung miss. Parang alam yun, sa pag-uusapan na lang namin, no? Mag-ano muna kami, hinto muna kami, pause muna, pahinga muna, no? Palamig, and then saka namin pag-usapan. Dati hindi. Wag mo kong, wag. Ganun dati. Lalaki tayo, di ba? Lalaki ka, ganito ka, ganyan. Hindi. Ngayon, alam nyo guys, yung kaming buong pamilya, natuto namin i-surrender yung buhay namin kay Lord. Umayos eh. Siya yung nasunod kasi si Lord eh. Kasi si Lord, he came to give us life to the fullest. Gusto niya tayong bigyan ng maayos na pamilya, maayos na finances eh. Pero dahil hindi pa siya yung nasa puso natin, hindi pa siya yung center ng buhay natin, hindi siya makapasok. Kaya nga merong verse sa Bible na marami tumatawag sa kanya na ama, pero hindi naman niya kilala. Diba? So yun ang masakit. Akala natin, matawag tayo kay Lord, naririnig niya tayo. Actually, gusto ko ni Lord marinig. Gusto ko niyang tulungan, gusto ko niyang ayusin yung pamilya mo, yung finances mo, yung business mo.
But the thing is, wala siyang access. So, ang kailangan natin gawin, bigyan natin ng access si Lord sa buhay natin. The first step is to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun yung first step. And then, sumama ka doon sa community, sa mga tao na alam mo na yung mga tao na yun, ilalapit ka rin sa Panginoon. Yung mga tao na yung prangka na sasabihin sa'yo yung mga mali mo, yung mga kulang mo, yung mga dapat mo i-correct, no? Dapat i-correct sa buhay mo. So, yun yung una, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, repent, and be baptized, no? And then, after that, sumama ka continually dun sa mga tao na alam mo na you have the same faith. Aayos pamilya mo, aayos relationship mo, aayos mga anak mo, aayos kayong mag-asawa, aayos ang business, ang trabaho. Believe me, nandito ako sa ganitong klase ng proseso at umayos kami. No, yung pagtingin ka sa tao, nag-iba? Yung pagtingin ka sa buhay, nag-iba? No? Ano ba kami? Ginagawa namin sa church. Ano, pa-alive-alive lang ba? Ganun, tataas-taas kamay. No? Hindi. Ewan ko hindi ko kayang i-express sa inyo ng maayos o ng mas malinaw. Pero, I think, kung kilala nyo ako, galing din ako sa bisyo. No? Lagi kayo namang sinasabi sa mga video ko. Umayos talaga, promise. Umayos yung buhay namin. So, kung ayaw nyo ng broken family, gusto nyo ng maayos na buhay ng pamilya, let Jesus be the center of everything in your life. That's the only thing that I can share with you. Kasi nga, ako, kung tatanungin nyo bakit umayos buhay ko, pamilya ko, and yung business namin, yung finances namin, hindi dahil magaling ako, hindi dahil masipag ako, hindi dahil may abilidad ako, hindi dahil nagpursigi ako sa buhay. Kasi lagi nyo yan maririnig eh. Magpursigi ka lang, magsipag ka lang, tigilan mo matulog. Ako naman maririnig nyo rin sa akin yan. Part lang yun. Pero si Lord pa rin dapat yung hayaan mo na mag-ayos ng lahat. Kasi iba yung si Lord yung nag-ayos, yung akala mo ikaw ang nag-ayos. At least ako, ala akong pwedeng ipagmagaling. Kasi nga, hindi naman ako magaling talaga. Hindi din ako matalino, hindi ako magaling sa English nung high school ako. Hindi ako magaling sa academics, no? Hindi ako magaling sa math. Saan ba ako magaling? Wala. Kalokohan, magaling ako. Pero sa mga madaling bagay, hindi. No? Kita mo ngayon. Eto, dito na ako magtatapos. Malapit na. 20 minutes lang naman itong video na to. Madaming pamilya ngayon ang pasira at sira na. Bakit? Yung asawang lalaki, palasugal. O, tinan mo. Gusto ba ng lalaki na magsugal? Yung tatay na yun magsugal? Hindi. Hindi. Believe me, ayaw niya talagang magsugal. Bakit? Bakit nagaganon? Kasi nga, nagkataon na kahinaan niya yun o nagkapera siya, na-tempt siya, natuto siya, kasama siya sa nasa maling mga tao, natutunan niya yun, o ayan na, naubos ang pera, wala nang, hindi nakakapagbigay ng maayos na pera sa pamilya, hindi nakakapag-provide, so yung asawa, nagsawa, kasi ulit-ulit na lang, ilang taon na, ilang buwan na, ganito, ganyan, wala akong plano, ganun. Ang totohanan talaga nyo, naghihiwalay talaga sila. Tama, no? Nagsugal. Yung isa naman, walang pangarap na tatay o walang pangarap na nanay. Di ba? So, ano nangyari? Nasira. Di ba? Ang gusto kasi ni Satan, masira. Hindi ang gusto ni Satan, masira. So, ayaw niyo masira. Di ba? Lahat naman tayo, ayaw natin nasira o wasak na pamilya. So, the only way is accept Jesus as your Lord and Savior. That's the first step. Papasukin mo siya sa buhay mo. Siya yung mag-center. Then, siya na yung bahala na mag-ayos na lahat. Doon lang siya magkakaroon ng access para ayusin ka. May maririnig ka na noon ng mga tao na magsasabi sa'yo na ganito, dapat mong gawin, ganyan. Alam mo yun? Kaysa naman yung mga tropa mo, kapag nag-away kayo ng misis mo, nag-away kayo ng asawa mo, hindi, lalaki tayo eh. Diba? Lalaki tayo. Pwede tayo mang babae. Pwede natin galawin, lahat ng gusto natin galawin. Diba? Minsan kailangan natin tumikin ng menudo, mechado, lahat ng medo. Diba? Kalokohan yun. Kalokohan yun. Yung mga lalaki na gano'n ang ginagawa, no? Yung nag-cheat sa asawa nila, which is ginawa ko din yan. Pariwara yung buhay nila. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Maniwala kayo sa akin, pariwara. Nung ginagawa ko yan, pariwara buhay ko. Tingnan nyo yung mga gumagawa niyan, yung mga matanda sa inyo, o yung mga nakita nyo na pariwara ang buhay, nasira ang pamilya, nasira ang buhay ng anak. Di ba? O, gusto niyo ba yan? Di ba? Ayaw natin yan. So, ayusin natin buhay natin.
sa pamamagitan ng tulong ni Jesus Christ. So, yun lang yung gusto kong share sa inyo, no? Gusto niyo ng ganito, na maayos na business. Hindi lang naman itong business nito. Siyempre, maraming business. Gusto niyo na maayos sa trabaho, maayos sa pamilya. Let Jesus be the center of everything in your life. That's it. Wala na akong gustong sabihin pa. At kung hindi ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, just click subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video. So, tungkol sa Grab, may mga tanong kayo, PM nyo lang ako. Lagi ako sumasagot pagka may time ako. At lagi akong willing tumulong sa inyo. Kung meron kayong gustong pag-usapan, tanong, kahit di tungkol sa Grab at tungkol sa ganitong klase ng video ko, no? Pwede nyo akong i-PM. So, yun lang. God bless. Ayan na, umuulan na. God bless everyone. Bye-bye. God bless.